Limang beses kong tinawag ang pangalan ng Panginoong Hesus. Jesus, 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 Jesus. Mula nang pumanaw ang ama ni Jim, itinaguyod sila ng kanilang ina sa pamamagitan ng paglalaba at pagiging kasambahay. Naranasan namin na talagang wala kaming makain. Inaantay pa yung sasahod yung nanay ko kasi lingguan siya. Pagkatapos dun sa school, pumupunta kami ng city para mangolekta ng basura. Minsan, 30 pesos, malaki na yun. Pambili man lang kami na pagkain namin. Doon namulat yung pananaw ko na ayusin ko pa yung buhay ko. Dahil sa hirap ng buhay, napilitang huminto sa kolehiyo si Jim at maghanap ng trabaho. Ngunit sa gitna ng mga pagsubok, natagpuan niya ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang tiyahin at kapatid na walang sawang nag-anyaya at nagsama sa kanya sa isang Christian church. Nang magkaroon ng sariling pamilya si Jim, nangarap siyang mabigyan ng mas maayos na buhay ang kanyang mga anak. Ngunit habang abala sa paghahanap buhay, isang tanong ang paulit-ulit niyang tinatakasan. In-encourage din ako ng pastor na wala ka bang katawagan, di ka ba kinakausap ng Panginoon, na talagang inisip namin yung sitwasyon ng mga anak namin. Inisip ko na yung future nila, inisip ko yung pag-aaral, pangarap ko na sila makapagtapos. Talagang nandun yung kaba ko kung paano ko sila isuportahan sakaling magpo-full time ako. Gayunman, patuloy na nag-volunteer si Jim sa ilang gawain ng simbahan. Nang pakiusapan siyang magdala ng sulat para sa isang youth camp sa Benguet, agad siyang tumugon. Ngunit sa kanyang pag-uwi, isang trahedya ang kanyang haharapin. Itong mga kabataan naghatid sa akin, nagkwentuhan muna kami hanggang sa may dumaan na bus. Madaling salita, nakasakay na ako. Nung pagdating dun sa Ambuklaw, nakapokus ako dun sa driver. Hinahawakan yung manibela, tapos yung cambio, hindi niya may ipasok. Pati yung preno, lumulusot. Sa sobrang bilis ng takbo ng bus, talagang bumaliktad na hanggang sa umikot na yung bus. Nakalimang ikot siya. 5 beses ko rin tinawag ang pangalan ng Panginoong Hesus. Jesus, 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 hanggang sa tumigil siya. At tiningnan ko yung bangin. Ang nakaharang lang doon sa bus, maliit lang siya na puno. Sabi nga 'di ba sa Isaiah 58:9 na pag tayo tumawag sa Panginoon, nakikinig siya. Lord, talagang nandyan ka na pinatunayan mo na hindi mo ako iiwan ni pabayaan. Ang ano lang sa akin, gasgas lang dito. Nakita ko yung mga kapwa kong pasahero na kumbaga sa mga duguan. May nakita akong mag-ina. Yung pinag-pray ko siya, sabi ko, Lord, comfort mo yung mother na to at palakasin yung paniniwala sa iyo. Hanggang sa bumalik ako dun sa bus, pumasok ulit ako kasi may gamit ako yung knapsack ko, nandun yung mga gamit ko. Madaling salita, kinuha ko, binitbit ko. Pag-alis ko dun sa bus, may dumaan na panibagong bus, sumakay ako. Hanggang sa napabiyahe na ako ng pauwi ng Maynila. Hello, good evening po. Pastor, hindi namin mahanap si Brother Jim. Wala siya sa hospital o puneraria. Ang nakita lang namin ay yung pula niyang sombrero. Baka ano na po nangyari sa kanya. Ganun po? Sino po tong kausap ko at kaharap ko? Multo? Wag na po kayo mag-alala, no? Sa tulong at biyaya po ng Panginoon, kasama ko po siya dito sa opisina. Di naman ako nagkaroon ng takot. Parang pinaalala lang sa akin ng Lord palagi na meron akong purpose sa iyo. Na sabi ko totoo na may Diyos na nag-iingat, nagliligtas sa atin. Ganun pala katindi yung pinagdaanan ng asawa ko na nagpaikot-ikot pero praise the Lord, walang nangyari sa kanyang masigit pa doon sa matinding aksidente. Nabalitaan namin after 1 week na walang namatay. Yun nga sabi sa balita na yun na kaya walang namatay, may isang Kristiyano na taga Maynila na nandun sa bus na yun. Ang nagsabi yung babae na yun na pinag-pray ko. Thank you sa Lord dahil binigyan niya ako ng second life para may serve ko siya.
Ginawa nga ng Lord na iningatan niya ako how much more na ipoprovide niya yung pangangailangan namin. So the moment na nagsabi siya na magpo-full time siya, nandoon na yung 100% support ko. Kasi ang sabi ko nga ganon, kung sa tao tayo asa, baliwala. Pero pag sa Panginoon, lahat ng himala kaya niyang gawin. Sabay na naglingkod sa Diyos ang mag-asawa. Si Jim ang humawak sa worship team habang ang kanyang asawa ay naging pastora. At habang tapat silang naglilingkod sa Diyos, naranasan nila ang katapatan ng Panginoon sa kanilang pamilya. Hindi ko man sabihin natin na talagang malaki yung kayamanan sa pamilya namin, pero ang kayamanan ko sa kalangitan, nandoon. Doon ko pala nakikita yung provision ng Panginoon sa pamilya namin. May mga taong ginamit, doon niya pinapakita na siya yung magtutustos ng mga pangailangan namin. Malaking biyaya rin ang kanilang tinamasa nang makapagtapos sa kolehiyo ang kanilang mga anak na naglilingkod din sa Diyos. Nagpapasalamat kami sa Panginoon kasi naranasan nila yung goodness ng Lord. Sila yung nagiging nabiyayaan ng Panginoon. Worth it yung pagsunod natin sa Panginoon. The moment na sumunod kami sa Kanya, until now, hindi kami pinagkukulang ng Panginoon. God is good. Napatunayan ko nga na si Lord yung provider namin. Sulit maglingkod sa Panginoon at masaya maglingkod sa Panginoon. You know, Kabila, God's will always be done. The question is, do you want it the easy way or the hard way? You Diba? can be like, Kasi, parang Jonah, no? Yeah. You run away from what God's calling for you, but because God loves you so much, He's not gonna allow you to run away Right. what He tells you to do. and meron siyang misyon para sa'yo. Kailangan ikaw yon. Yes, no one else, di ba? Alam mo, Peter, minsan ang mga disaster sa buhay tulad ng aksidente, yung kawalan ng trabaho, o yung kahirapan, parang end of the road na. Pero kay Lord, hindi pala yun ang ending. It can be the beginning of His greater plan. Like what happened to Jim. Yung bus accident na muntik na siyang mamatay. Naging turning point para makita niya yung purpose ng Lord sa buhay niya. That's so true, Camila, no? Life disasters often strip away our illusions of control. Because that's what we want to do, control all the time. They remind us that we are fragile, but they also open our eyes to God's protection and calling. What looks like destruction can be God's redirection. And when we surrender to Him, He transforms disasters into praise reports. Kaya kung ikaw ay nanonood ngayon, baka iniisip mo, Lord, bakit nangyayari sa akin lahat ng ito? Ang dami kong pinagdadaanan, parang wala ng pag-asa. My friend, disasters don't mean God has abandoned you. They can be the very place where you discover His love, His provision, and His calling. This is your divine appointment. All you need to do is say yes to Him because He has a plan and a purpose for your life. Will you be willing to submit to that plan? Thank you, Lord. Let's pray. Just say, thank you, Lord, that meron kang planong maganda para sa buhay ko. I may not understand that right this moment. In fact, I even may be confused as to why things are happening the way they are. Things are just evolving the way they are. But you, Lord, you see the end from the beginning. So today, this very moment, I choose to put my trust in you. I choose to obey and follow your footsteps. So even now, Lord, I come to you, confessing all my sins and asking your forgiveness. Lord, forgive me because you willingly went to the cross. You died for my sins, paid it in full. All I need to do is say, thank you, Lord, for what you did. So right this moment, Lord, I come to you and say, thank you for saving me. I invite you now to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will set me free and embrace a new life with you. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Amen.
Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, "Yes, tinanggap ko si Jesus," through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Minsan when disasters hit us, yung mga moments na parang gumuho ang mundo natin. But God can use those broken situations to write a brand new chapter in your life. Hindi lang siya nagre-repair ng damage. No, He transforms our lives from the inside out. Yes, kaya kung ikaw ay nanonood ngayon at feeling mo na stuck ka na sa gitna ng problema, remember that God's presence is stronger than any disaster. May mga taong handang ipag-pray ka at samahan ka sa journey mo. Tawagan mo ang CBN Asia Prayer Center or mag-message sa the 700 Club Asia Facebook Messenger. Let's believe in God's fulfillment of His promises in your life. And if you want to see more inspiring testimonies of people na binago ng Panginoon, check out the 700 Club Asia YouTube channel. Doon mo makikita how God turns pain into purpose and disasters into divine appointments. Pwede ka ring mag-grow sa faith mo araw-araw gamit ang Tanglaw Devotional app. Libre mo itong mada-download sa Google Play, iOS, Spotify at Apple Podcast. Hayaan mong ang Word of God ang magbigay ng lakas at direksyon sa bawat hakbang ng iyong buhay. Nung bagyo, walang-wala kami nung bagyo eh. Pagkawala po ng father ko. Mas sinusubok ako ngayon na mas pagsipagan ko yung trabaho ko para sa family ko. Struggle ang negosyo sa panahon ngayon. Yung hindi ka kumain ng isang araw kasi wala kang pambili ng pagkain. Nung nag-abroad po yung mama ko, nag-iwalay po yung parents ko. Nangutang. I just prayed and talked to a lot of people. More focus lang po ngayon sa work. Cost cutting para ka makasurvive. Lumapit sa isang kaibigan kung sino ang pwedeng lapitan, makahiram ng pambili ng bigas. Nag-pray po ako, nag-pray. Pinagdarasal ko din na mawala yung sakit tas yung sama ng loob ko. Nagtatabi na ng pera, mag-iipon, ganyan. Para kung sakaling may sako na may mailabas kami. Treasure every moment with your loved ones po kasi hindi natin alam kung kailan kukumpas si Lord, kung hanggang saan na lang ang buhay ng mga kasama po natin. Minsan kasi may mga nangyayari na hindi pagkakaintindihan or sa trabaho may problema nangyayari. Pero may mga katrabaho, may ka-workmate tayo na mas pinapagaan lalo yung trabaho. Kaya yun lang. Maging stable lang pala. Happy. Yung iba naman na alam mo na hindi masisira at alam mo na in the future tataas in the next day. Doon ang ibabuffer stock mo para hindi ka malugi. Then gain ka agad. Kailangan mo talagang yung pumayot, hindi ka dapat magtamad-tamad. Si Lord lang po talaga ang makatutulong sa atin. Nangyari yon dahil may dahilan. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Dahil sa malaking kinikita bilang telecommunications engineer sa UAE, nabigyan ni Marlon ng maginhawang buhay ang kanyang mag-iina sa Pilipinas. Ngunit ang pag-angat niya sa karera ang siya ring pagkahulog niya sa kasalanan.
Nagsimula iyon sa pagpunta niya sa mga spa centers na nag-aalok ng extra service o sexual na gawain kapalit ng pera. Bagay na kanyang inilihim sa asawang si Neriza. Naging para akong free doon. Simula noon, lagi na kami nagtatalo kasi long distance relationship. Sa akin, kasi nasanay ako na magkalayo kami. Yung attention ko sa bata, attention ko sa work, hindi pumasok sa isip ko na may ganun. Sa gitna ng makamundong pamumuhay, bigla na akong sumuka. Lumabo yung tiyan ko, tapos hindi ako makadumi. Nagpa-check up ako sa iba't ibang hospital doon at nalaman nga po nila na medyo lobo yung intestine ko. Pero lahat ng laboratory test ko po ay negative. Kaya po, nagtataka ako. Paulit-ulit na sinumpong ng sakit si Marlon. Mabilis siyang nangayayat at napadalas ang pagiging absent sa trabaho. Doon na ako nagkaroon lalo ng depression, anxiety, yung mga ganyan. Hindi ko na kasi maintindihan kung ano pa yung nangyayari sa akin, sa tiyan ko. Hanggang isang araw, tuluyan na siyang sumuko. May mga narinig na po akong mga violent voice. Magpakamatay ka. Hindi siya kinukontra, pero natatakot din po ako. Ayoko na! Tinangka ni Marlon ang magpakamatay. May Diyos talaga. Ikaw nang bahala sa mag-iina ko. Pati sa pamilya ko. Ikaw nang bahala sa lahat. Hindi ko na kaya. Dinikit ko ulit yung picture na yun, dinikit ko ulit na ganyan. May naramdaman akong presensya ng Diyos na parang niyakap ako. Marlon, anong ginagawa mo? Tapos narinig ko yung boses ng Panginoon. Sobrang payapa at napaiyak lang ako. Nahimasmasan si Marlon. Sa nais na kumpirmahin kung kaninong boses ang narinig, hinanap niya ang sagot sa internet. Bumungad sa kanya ang video ng The 700 Club Asia kung saan naging tampok ang buhay ni Miriam Kiambao. I was experiencing depression and a lot of anxiety. Simula nun, nung araw na yun, hindi maalis si Jesus sa isip ko. Ang tagpong iyon ang nagtulak kay Marlon para bumili ng Biblia. Jesus? Kung boses mo talaga yon, kakausapin mo ako dito. Dinuro ko po yung daliri ko. Tumapat po ang daliri ko sa John 14:26. Sabi doon, the Holy Spirit, the Advocate, whom the Father will send in my name, will teach you all the things and remind you all the things that I have commanded you. Naramdaman ko na naman yung presensya ng Diyos. Doon na pagtanto ni Marlon na ang Panginoong Jesus ang nagligtas sa kanya sa kamatayan. Nagkaroon siya ng uhaw na kilalanin ng Diyos at nakagiliwan ang pagbabasa ng Biblia. Nakilala ni Marlon ang isang Kristiyanong pamilya sa Dubai at naanyayahan na dumalo sa Kristiyanong gawain. Naging daan din ang patuloy na panonood ni Marlon ng The 700 Club Asia upang makausap at maipanalangin siya ng mga prayer counselors ng CBN Asia Prayer Center. Nagpapapray ako kada gabi. Kasi gusto kong maranasan yung presensya ng Panginoon. At yung, sa prayer nila, na-encourage ako. Patuloy na kumilos ang Diyos sa buhay ni Marlon hanggang sa manumbalik ang kanyang sigla at mawala ang pananakit ng kanyang tiyan at iba pang sintomas. Napansin po ng manager ko na Muslim, your stomach's no longer bloating. Di inabangan ko yung pagdumi ko. Sabi ko, normal na. Itinigil ni Marlon ang pagpunta sa mga spa at namuhay ng may takot sa Diyos. Doon na rin niya sinimulang ayusin ang relasyon sa asawa. Nung sinabi niya po nung nagsorry na siya, nagulat at nanibago ako na binalikan ko nga po yung mga message namin sa chat. Sabi ko, grabe pala ako. Nakita ko siya kung gaano. Kahit mura-murahin ko siya, hindi niya na ako minumura. Umuwi na si Marlon sa Pilipinas at nagsimula ng bagong buhay kasama ang pamilya. Nakakilala sa Panginoon ang kanyang sambahayan at masaya silang naglilingkod sa Diyos ngayon sa discipleship ministry. Aside from blessing, sharing the blessing, but it's all about sharing the gospel, sharing Jesus. Yun po ang ginagawa ng 700 Club na sobrang laking pasasalamat ko. Maybe you're facing your own disaster, whether in your health, your marriage, or deep inside your heart. Don't lose hope. God is near. He wants to heal you.
Would you allow us to pray for you right now? Wherever you are, just open your heart. Let's invite the Lord to bring His healing and His peace. Lord Jesus, there are many people who are watching right now with different ailments, Lord God. Father, you are the great healer, and it is your desire to heal your people. Lord, there's somebody out there right now with different pains sa katawan, Lord God. Pains sa joints niya, sa tuhod, Lord. You are healing that person right now. You see him and you are healing that person in the name of Jesus. There's also somebody who's watching right now with different respiratory diseases. Lord, we pray that you just ease their breathing and let that person breathe easily in the name of Jesus. And there's also someone right now who has cancer in the liver. Lord, would you reverse that effect, Lord God? Would you be the one to heal that person? We speak against those cancer cells. Be gone from this person's body. We command you, cancer, be gone, and healing come in the name of Jesus. Amen. There's also someone now whose marriage is in trouble. You haven't talked to your wife, both of you, for almost half a year. In fact, you sleep in separate rooms. The Lord is speaking to you, kapatid. He's saying, I put you together as husband and wife, and so open your heart to Him. And the Lord is also working in your wife's heart this very moment. He's giving you the grace and strength to go to your wife and just talk and begin to do the things you used to do. Allow God to bring healing and restoration, forgiveness and understanding in your marriage. In the name of Jesus, we declare God is healing your marriage this very moment. Receive it by faith, kapatid, and act on it in Jesus' name. Amen and amen. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. Whatever it is you're facing, uncertainty, pressure, fear, you can declare, kay Lord, sure ka. When you are anchored in God, even in chaos, there is calm inside of you. Receive encouragement sa Kay Lord Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. Scan the QR code to donate any amount sa CBN Asia at magkakaroon ka ng exclusive streaming access sa Kay Lord Sure Ka. Be a CBN Asia partner today. Ayaw kong madadali siya. Tapos yung pag nakati, gusto ko siyang kamutin. Para pong mahirap din. Kasi po, yun nga, construction ng aking asawa. Parang pinagbabudget lang po namin sa bahay. Tinatayang nasa 60 milyong Pilipino ang nakakaranas ng healthcare poverty. Ilan sa kadahilanan nito ang layo ng mga basic healthcare facilities sa tinitirhan ng mga mamamayan, kakulangan ng kaalaman sa pangangalaga ng kalusugan, o di kaya ay kawalan ng budget sa pagpapagamot. Kagaya ni Rosel, tinitiis na lamang ang lumalaking nunal sa kanyang muka dahil sa walang budget at takot sa posibleng komplikasyon. Nakilala natin siya nang magpunta ang Operation Blessing Mobile Clinic sa kanilang lugar sa Barangay Limaw, Calauan, Laguna. Minsan na paglalo kapag may pumupuna na sabi yung sa akin, sa puntong sabing mababaluhin. Pero hindi naman po ako naniniwala doon. Kasi pagka nadaanan ng luha na hindi, ang sa akin lang po, hindi na lang ako naniniwala doon. Pero may pagkakataon ba na parang nahihiya kayo? Hindi naman po. May naging sitwasyon ba ganun? Nung una. Pero nilalabanan ko na lang po yung mga sa akin na ganon. Sa pakikipag-partner ng Operation Blessing sa iba't ibang organisasyon tulad ng Aboitiz Power, nakapaghatid ito ng libreng medical services sa lugar ni Rosel. They have the willingness and the heart to serve, and that's what we want to do. That's what we want to express to our community.
Nagbigay ang grupo ng libreng medical check-ups, dental, laboratory services at mga libreng gamot. Nakita si Rosel ng ating volunteer doctor na si Doc Nonoy na nakapila at agad niya itong tinanong. Nakapansin niya agad. Sabi, may nunal ka. Sabi niya, gusto mo natin. Sabi ko, pwede po ba? Tapos yun, tinanong ko kung hindi maapektuhan ang mata ko. Ano daw naman po. Dito may angular vessels na lumalabas dito, may blood vessel at saka nerves. Kaya it can be itchy and it can be painful also. So talagang remedyo, Dok? Tanggalin talaga? At yan, definitely it will help her. At libreng naoperahan ang lumalaking nunal ni Rosel. Safe na safe ang naging minor surgery kay Rosel, lalo na at veteranong dermatologist ang ating volunteer doctor na si Doc Nonoy. Pagkatapos ng operasyon, nabigyan siya ng libreng gamot. Thank you po sa inyo at sa kay Doc sa pag-opera sa aking nunal. Kundi po dahil sa inyo, hindi ko maipa-opera to. Salamat po sa inyong pagtulong sa akin. Sana po hindi niyo ako makalimutan. Hindi ko rin po kayo makakalimutan. Nagbigay rin ng inspirasyon sa pamamagitan ng isang live performance ang reverb artist na si Viola Natividad. Kasama naman si Gizmo ng Superbook. Kada isang komunidad na ating nararating. Marami pa tayong kagaya ni Rosel na pwede nating mabago ang buhay. At makakamit ang lahat ng yon kapag nagtulong-tulong ang bawat isa at bawat organisasyon. Operation Blessing brings hope where it's needed most through mobile clinics, volunteer doctors, and partners like you. Isipin mo, isang simpleng mole na matagal nang pinapasa ni Rosel, natanggal ng libre at ligtas. That's more than just medical relief. It restores confidence and renewed hope. Your giving to CBN Asia fuels the humanitarian efforts of Operation Blessing, bringing free medical services, medicines, and hope to families who need it most. Ang bawat tulong mo, buhay ang nababago. Kaya scan the CBN Asia QR code or visit cbnasia.com/give. You can also call the numbers on your screen to know how you can give. In our Push Pilipinas segment, we lift a prayer request to God from the 700 Club Asia Facebook page and rejoice in His powerful answers. From Athena, prayer ko po na palaging i-protect ni Lord ang mga anak at buong pamilya ko. Ilayo sila sa sakuna at sakit at yung dalawa kong anak ay makahanap na sila ng magandang trabaho. Amen. Yes, Lord, we agree with Athena's prayer. Lord, would you grant the best job para sa anak niya? And Lord, would you always protect their family and bless them in Jesus' name? Amen. Amen. As we close, let's hold on to this promise from Scripture. Though you have made me see troubles, many and bitter, you will restore my life again. From the depths of the earth, you will again bring me up. Psalm 71:20. May this verse remind you that restoration is always possible with God. From all of us here at the 700 Club Asia, thank you for joining us. Remember, in every disaster, God is your refuge and strength. God bless you. God bless you. May pag-asa pa bang makita ang pagbabago sa ating bansa? Discover how God can bring hope, restoration, and purpose even when disaster strikes. This is the 700 Club Asia.